New Zealand, pangarap ng karamihan. Maraming nangangarap na makarating dito sa New Zealand. At isa ako sa nagpapasalamat una sa Panginoon dahil isa ako sa nabiyayaan na makarating at maranasang mamuhay dito sa New Zealand. Sabi ng iba, malaki ang sahod sa New Zealand. Pag nakapag New Zealand ka, mayaman ka na. Pero hindi yun ang katotohanan. Dahil kung iyong tututalin at susumahin sa bahay pa lang at sasakyan, ibang gastusin, siyempre dagdag mo pa dyan yung pagkain. Halos kalahati ng sahod mo sa bahay lang mapupunta. Isa yung pinakamalaking binabayaran namin dito yung bahay. Pangalawa, yung sasakyan, insurance, gasolina mo. At lalong higit, hindi naman mawawala yung pagkain mo. At idagdag mo pa dyan yung tax. Kaya halos wala rin natitira sa sahod namin dito. Maswerte na ako mapagpadala kami sa Pilipinas ng malaki. Pero papasalamat pa rin ako dahil isa ako sa natitito sa New Zealand. Masayang mamuhay dito. Pagkatapos mo magtrabaho, kung nalulungkot ka, pwede kang pumunta sa dagat at tumanaw ng walang binabayaran. Pwede kang pumunta sa park at maglibang-libang ng walang binabayaran. Napakaraming pwedeng gawin dito sa New Zealand. Pero hindi lahat ay maganda dito sa New Zealand. Oo, pantay-pantay ang tingin ng tao dito. Mahirap ka man o mayaman. Lalo na sa mga talagang naninirahan dito. Pero nakakalungkot lang yung kapwa natin Pilipino. Sila pa yung minsan manlalamang sa atin. Kahit saan naman siguro, sa ang panig ng mundo. Kaya ang mahalaga, patas kang lumaban saan ka man makarating. Trabaho lang, walang personalan. Kaya sa mga kababayan ko na nais mag-abroad at makarating dito sa New Zealand, pag-isipan nyo rin mabuti. Ako nga pala si Lee, isang construction dito. Construction worker dito sa New Zealand. Hindi madali ang trabaho namin dito. Lalo na kung kulang sa tao. Kagaya namin, 2 lang kami. So, kailangan mong bumaba at trabahuin yung ground. Pero, nagpapasalamat ako dito sa trabaho ito dahil napakaluwag ng kumpanya namin. Kung magpapaalam ka, lalong higit dito sa New Zealand, para sa pamilya, hindi ka magdadalawang sabi. Oo, agad ang sagot ng manager mo. Foreman man o supervisor mo. Dahil mahalaga sa kanila dito yung pamilya. Ika nga nila, work-life balance dito. Pero nasa sayo din yan. Kala ko nga nung una, nung mag-New Zealand ako, walang overtime dito. Pero meron din naman. Depende na yun sa tao. Pero dito sa kumpanya namin, ikaw magsasawa sa overtime. Pero sa ngayon, mahirap din dahil recession. Maraming napiktuhan din. Maraming nawawala ng trabaho. Kaya mapalad ako dahil kahit papaano, may overtime ba kami. Pero iba talaga, halos walang oras sa trabaho. Kaya tis-tis lang, tsaga-tsaga lang. At ito yung buhay ko dito sa New Zealand. So, papasalamat ako dahil isa ako sa nabiyayaan na makarating dito sa New Zealand. Ganito ang trabaho dito sa New Zealand. Alam yan ng mga nasa industriya ng construction. So, ganito lang naman ang mga trabaho dito. Kaya kung isa ka sa nangangarap mag New Zealand,
Pag-isipan mong mabuti. Malaki ang sahod, sabi ng ilan, tama naman. Kung hindi ka kakain, kung hindi ka magbabahay ng bahay, kung hindi ka kukuha ng sasakyan. Pero kung wala ka ng lahat ng iyon, paano ka magsusurvive dito sa New Zealand? So yun lang. Ito lang ang kwento ko. Bye-bye. Sa susunod na video ulit. See you mga kabayan. Ito ang inyong construction boy dito sa New Zealand. Pagpalain kayong lahat. Bye-bye.